Huminto ang kotse sa tapat na magarang restaurant. Bumaba ng una si Ramil, saka pinagbuksan ng pinto si Melanie. Hinawakan sa kanyang braso. Pil na pil ni Melanie ang ginagawang pag-alalay sa kanya ni Ramil. Pinaupo na siya ni Ramil at umorder na ito ng pagkain at drinks nila. May red wine din. Habang kumakain sila, ay napatingin si Melanie sa lalaki na abala sa kinakain nito. Nang si Ramil naman, ay tumingin din kay Melanie. Nagkatitigan sila, matagal, na tila inaarok ang iniisip ng isa't isa. Namula si Melanie, dahil nahuli siya ni Ramil na nakatingin siya dito. Nang si Ramil naman ay tila blanko lang ang nararamdaman. Nang makatapos na silang kumain, ay nanatili lang na nakatingin sa kanya si Ramil, pero hindi nagsasalita ito. Sinabayan pa nito ng patingin-tingin sa relo. Nawirduhan na si Melanie sa nangyayari. Ready na sana niyang sagutin ang binata ngayong gabi kung tatanungin siya nito, pero nanatili lang na tahimik. Nang sa magsasalita na sana si Melanie, ay may isang magarang sasakyan ang tumigil sa harap ng restaurant. Mula sa second floor ng restaurant ay natanaw niya iyon. Napatingin din si Ramil. Nagpaalam si Ramil na pupunta lang siya sa washroom. Nagantay si Melanie. Nainip na nga siya dahil ang tagal nitong bumalik. Nang maya-maya ay nakita ni Melanie na may nagpuntahang mga lalaki na may dalang gitara ang lumapit sa kanya. Sabay tumugtog ang mga ito ng Only Love Can Say by Trademark. Di naman ni Melanie ang meaning ng song, kaya hindi na niya namalayan na napaluha na pala siya. Ang kanta ay tumutukoy sa isang naguguluhan at nais na lumayo, na sa kanyang paglayo ay gusto niyang muling bumalik at hinihiling na sana'y bigyan ng chance ng kanyang iniwanan o naiwan. Bakit mo ko iniwan, Jake? Ang hagulhol ni Melanie. Kumuha ng isang baso at nilagyan iyon ng alak at inubos ang lahat ng laman niyon. Masakit sa kanya ang maiwanan. Nang mapakinggan niya ulit ang lyrics na, I know if I could find the words to touch you deep inside, you'll give my dreams just one more chance to let this be our last goodbye. But only love can say, try again or walk away. But I believe, for you and me, the sun will shine one day. So I just play part, pray you'll change of heart, but I can make you see it through. That's something only love can do. Tumanim sa isipan ni Melanie ang huling lyrics ng kanta, kaya naman ay lalo siyang napaluha. Ewan niya ba kung bakit sa ganito pang sitwasyon na pag-date nila ni Ramil, naalala niya si Jake. Nang matapos ng kanta ay may dumating na lalaki, naka-shades ng itim. Umupo ito sa kanyang harapan, na inuupuan ni Ramil. Nagulat si Melanie sa inakto ng lalaki. Kumunot ang noo nito, saka tumayo siya upang sawayin ito. Nang magsasalita na siya, ay nag-alis ng shades ang lalaki. At nakita niya ito. Si Jake nang umiti sa kanya. Kinabahan si Melanie nang makita ang lalaki. Pero nainis din dahil bakit ito naroon at umupo pa sa upuan ni Ramil. Nang hindi na makapagpigil si Melanie ay nagsalita na ito. Bakit ka narito? At inupuan mo pa ang pwesto ni Ramil? Ngumiti lang si Jake at sinenyasan ang mga waiter na kumakanta. Kani-kanina lang. Kinuntsaba pala ito ni Jake. Nainip si Melanie sa kakaantay kay Ramil, na habang si Jake naman ay tinitingnan siya. Nang magsalita na nga ito. Melanie, sorry na. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Biglaan ang pagkakasabi kasi nila mama at papa sa akin. Ayoko naman kasing makitang nasasaktan ka. Napatulala si Melanie sa sinabi ni Jake. Hindi alam ang nararamdaman sa pagkabigla at sa bilis ng pangyayari. Sandaling natahimik si Melanie at napaisip.
na kung bakit ang tagal lumabas ni Ramil sa washroom. Naiilang kasi siya kay Jake, na nooy nakatitig sa kanya. Iniisip ng dalaga, bakit ba ngayon na kung kailan nandyan na si Jake at kaharap niya ay tila naiinis at ayaw na niyang makita ang binata. Samantalang dati ay gusto niya lagi itong makasama. Napawi na ang pag-aalala ni Melanie nang makita na niya si Ramil. Tatayo na sana siya na may isang babaeng sumalubong dito. Napakunuot ng noo si Melanie dahil nakita niyang hinila ng babae sa kamay si Ramil upang iiwas sa kanya. Napakunuot ng noo si Melanie sa pangyayaring na tila natutuliro na siya at hindi na niya alam ang gagawin. Nang bumalik ang mga manganganta at may inilabas na kwadradong papel na nakalagay ay, "Please forgive me, Melanie." Napatingin si Melanie kay Jake at nakita nito sa mga mata ng binata ang pagkasinsero sa kanyang paghingi ng tawad. Si Melanie naman ay hindi malaman ang gagawin. Namamawis ng kanyang mga kamay sa tense na nararamdaman. Nang isa lang ang naiisip ni Melanie, ang lumabas ng restaurant. Tumakbo siyang napapaluha sa mga nangyayari nang makarinig siya ng tawag sa malayo. "Melanie!" Tawag ni Jake dito. Ngunit tila hindi iyon naririnig ni Melanie. Tanging pagluha na lang ang alam niyang gawin sa ngayon. Habang naglalakad na patakbo, na tila ang panahon pa ay nakikisabayan sa pagluha ni Melanie dahil biglang ambon kasabay ng sunod-sunod na pagluha ni Melanie. Ibinuhos ang lahat ng sama ng loob na kanyang nararamdaman kay Jake at kay Ramil na tila siya sinasaksak sa dibdib. "Melanie!" Ang tawag ulit ni Jake sa dalaga na hinahabol upang makausap siya. Hanggang sa napagod ng dalaga at namanhid ang kanyang mga kamay sa lamig kasabay ng kanyang puso. Napaupo sa isang malaking puno na basang-basa na ang damit at buong katawan niya. Sa liwanag ng malaking ilaw, sa may poste ay nakita ni Jake si Melanie. Buti na lang walang tao roon na nagdadaan dahil sa umuulan. Sa tila park napahinto si Melanie, kasabay ng pag-agos ng kanyang luha. Doon na siya naabutan ni Jake, na naluluha na rin. Hinawakan ang ulo ng kababata at itinapat ang kanyang noo sa noo nito na nakaupo paharap sa dalaga. "Melanie, patawarin mo na ako, oh. Simula ngayon ay hindi na kita iiwan. Promise." "Hindi ganun kasi, Jake. Ang mahirap ay nangako ka. Now, nangangako ka na naman. Hindi mo na naman ako iiwan. Paano pa ako magtitiwala sa'yo? Nainiwan mo na ako ng isang beses." "Hindi na, Melanie, ha? Hindi na." Pagkasabi ni Jake ay unti-unti niyang inilapit ang kanyang labi sa labi ni Melanie. Na bagamat masama pa rin ang loob ni Melanie, ay nagpaubaya na rin ito kay Jake. Napuno ng alab ang kanilang halikan, na tila nasabik sa isa't isa. Nang bumitaw na si Jake ng halik kay Melanie, tumayo ito at inalalayan ng kamay ni Melanie na hinawakan iyon at itinayo ang dalaga mula sa pagkakaupo. Hinila siya ni Jake sa paglalakad papuntang kotse nito nang makita niya si Ramil at ang kababata nitong nakatingin sa kanila at nakangiti. Sa isip ni Melanie ay kakuntsaba pala ni Jake si Ramil noon pa man. Hindi na makuha pang magalit ni Melanie kay Ramil dahil sumunod lang ito sa balak ni Jake. Yun lang, muntik na siyang mapamahal sa lalaki. Dahil balak na nga niya sana itong sagutin. Pagkapasok ng kotse ng dalawa ay sinuotan ng jacket ni Jake si